Nagsimula ang movie nang magising si Rebecca dahil sa ingay sa swimming pool. At nakita niya na nanggagaling pala ang ingay na iyon sa laruang bangka ng kanyang kapatid na may sakit na si Tommy. Kaya't agad niyang sinabi ito kay Tommy, ngunit hindi naman siya pinansin nito. At nang kunin niya ang bangka ay biglang may tila humila sa kanya sa swimming pool. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina na pinapaahon na siya. At pagkaahon ay nawala naman ito, at bigla na naman siyang hinila ng isang tila nilalang sa swimming pool. At pagkatapos ay nawala na siya mula noon. At sa kasalukuyan ay lumipat sa bahay na iyon ang Waller family, at isang dating professional baseball player ang ama na si Ray. At dahil nagka-multiple sclerosis si Ray, kaya't lumipat sila sa isang bahay na tahimik na may malaking swimming pool. At nang kunin niya ang isang baseball sa ibabaw ng swimming pool, ay bigla siyang nadulas at nahulog. At kahit hirap nang makalangoy ng dahil sa kanyang sakit ay nagawa niyang makaahon. Kaya't nang dahil sa nangyari sa kanya ay inayawan na nila ang bahay na iyon, at pagpunta nila sa doktor ay nalaman nila na lumala na ang kanyang sakit na multiple sclerosis. At sinabi ng kanyang doktor na pwede lang siyang mag-practice ng magagaan na laro gaya ng pagsuswimming. Kaya't napagtanto ni Ray na kailangan nilang balikan ang bahay na iyon na may swimming pool upang siya ay gumaling. At pagkabalik sa bahay ay agad na nilang inayos ito at nilinis pati na ang swimming pool. At nang dukutin niya ang dumi sa drain ng pool ay biglang may tila humiwas sa kanyang kamay, kaya't nagdugo ito. At makikitang bigla ding lumabas ang tila putik na tubig sa butas na iyon. At sinabi sa kanila ng maintenance na kumukuha ng tubig mula sa ilalim ang swimming pool nila. At pagkatapos maayos ng kanilang pool ay nag-swimming na sila doon. At agad na naramdaman ni Ray na naging magaan na ang kanyang pakiramdam dahil sa paglangoy niya sa kanilang swimming pool. Kinagabihan ng mag-swimming si Eve ay nakita niya si Ray, at pagtingin niya ulit ay bigla namang nawala ito. At pagbalik niya sa kwarto ay tinanong niya si Ray kung nagpunta ba ito sa kwarto. Ngunit sinabi ni Ray na nakatulog na siya kanina. At makikitang nawala din ang pusa ni Elliot nang makita nito ang laruan na bangka na nakita din ni Rebecca. Kinaumagahan ay kinuha ni Ray ang collar ng pusa upang imbestigahan ito. At nakita din niya na nawala ang kanyang hiwa sa kamay nang hawakan niya ang tubig sa pool. Kinagabihan ay mas gumanda pa ang kanyang pakiramdam nang mag-swimming ulit siya. At kinabukasan ay sinabi ng kanyang doktor na naging kakaiba ang kanyang paggaling. Kaya't laking tuwa ni Eve dahil baka isang araw ay pwede na ulit bumalik si Ray sa kanyang paglalaro. Kinaumagahan ng mag-swimming si Elliot ay may biglang nahulog na isang coin. At pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na inakalang niyang boses ng kapatid niya na si Izzy. Ngunit boses pala iyon ng nawawalang si Rebecca na humihingi ng tulong sa kanya na hanapin ang kanyang ina. At nang kuhanin niya ang manika nito, ay bigla siyang hinawakan na tila kamay ng isang demonyo. At nang makawala siya dito ay agad niyang sinabi ito sa kanyang ina. Ngunit wala namang nakita si Eve sa pool kundi ang laruan ni Elliot. Pagkatapos ay sinabi niya ito kay Ray, at sinabi ni Ray na baka imahinasyon lang yan ng anak mo. At kailangan lang niya siguro na magpa-pool party at imbitahin ang kanyang mga kaklase. Kinagabihan ng kumain sa labas sila Ray at Eve, ay nag-swimming si Izzy kasama ang kanyang kaibigan. Biniro siya ng kaibigan at umalis ito sa pool. At nang hanapin ni Izzy ang kanyang kaibigan ay biglang lumabas ang isang halimaw sa kanyang likuran, at sinisid niya ito dahil inakala niya na iyon ang kanyang kaibigan. At biglang hinila ng halimaw ang kanyang isang paa, at nang makawala siya ay nakita niya ang kanyang kaibigan. Kaya't sinabi niya dito na may humila sa kanya sa ilalim ng tubig. At pagbalik nila Ray at Eve, ay umalis na agad ang kanyang kaibigan. At kinabukasan sa pool party ay naglagay si Elliot ng isang hidden camera sa kanyang kwarto upang makuhanan niya ang mga kakaibang mangyayari. Samantala ay sinabi ni Eve sa ahente ng bahay na natatakot si Elliot sa swimming pool. Kaya't sinabi sa kanya nito na may isang pamilya na nakatira dati sa bahay na iyon, at nawala sa pool ang kanilang anak na si Rebecca. At dahil dito ay iniwan na nila ang bahay na iyon. Samantala ay biglang naglabas ng itim na bagay ang halimaw sa drain, at pumunta ito kay Ray. At makikitang inilubog ni Ray ang batang lalaki na si Ty na nakapasan sa kanya upang malunod niya ito. At nang makita ito ni Elliot ay agad niyang sinabi ito sa kanyang ina. Ngunit nagawang mailigtas si Ty ng kanyang ama. Samantala ay tila nalunod naman ang sinaniban na si Ray, kaya't tinulungan siya nila Eve. At nakiusap si Eve sa mga magulang ni Ty na wag nang magreklamo. At pagkatapos ng mga nangyari ay napagtanto ni Eve na may sa demonyo nga talaga ang swimming pool na iyon. Kaya't dahil dito ay agad siyang nag-impake upang makaalis na sila doon. Ngunit ayaw naman ni Ray, at sinabi niya na ang swimming pool na iyon ang nakapagpagaling sa kanya, ngunit napilit pa din siya ni Eve, at habang papaalis sila ay biglang nagkasakit si Ray na tila siya ay nalulunod.
Kaya't nang dahil dito ay napilitan ulit silang bumalik ng bahay. At napagtanto ni Eve na maaaring sinaniban si Ray ng nilalang na nasa swimming pool. At upang mailigtas ang asawa ay nagpunta siya sa bahay nila Mrs. Summers na huling tumira sa bahay na iyon, na ina ni Rebecca. At sinabi nito sa kanya na dating Healing Spring ang swimming pool na iyon, at may nagbabantay na isang nilalang doon. At ayon sa kwento ay kailangang magsakripisyo ng isang buhay, upang makapagpagaling ang nilalang na nagbabantay sa swimming pool. Sinaniban din ako ng nilalang na iyon, noong gabing nawala ang anak kong si Rebecca. At buhay ni Rebecca ang kinuha niya, dahil gusto kong gumaling ang isa kong anak na lalaki. Paano ko pong mapipigilan na mangyari ito sa amin? At makikitang tila biglang nalunod at sinaniban si Mrs. Summers na gaya ng nangyari kay Ray. Sinabi nito na patuloy pa ding paulit-ulit na mangyayari ang pagsasakripisyo ng buhay sa pool na iyon. At takot na agad nang umuwi si Eve sa kanilang bahay. Samantala nang abutin ni Elliot ang kanyang nawawalang pusa ay bigla siyang hinila ng demonyong bantay. At nang takbuhin siya ni Izzy ay biglang tumakip na ang cover ng swimming pool. Kaya't tinulungan siya ni Eve na buksan ang cover. At agad na tumalon si Eve upang hanapin si Elliot. At pagpasok ni Izzy sa bahay ay nadulas siya sa sahig. Samantala sa ilalim ng pool ay nakita ni Eve ang isang portal. Kaya't itinali niya ng hose ang kanyang katawan at pagkatapos ay bumalik ulit siya sa portal. Nakita ni Izzy ang kanyang ama na sinaniban, at sinabi nito sa kanya na napili na si Elliot bilang isang sakripisyo sa swimming pool. Samantala ay nakita na ni Eve ang walang malay na si Elliot sa loob ng portal. At nang kuhanin niya ito ay pinigilan sila ng mga kaluluwang nawala doon, nagawa namang makatakas ni Eve, ngunit nawala naman siya sa kadiliman at hindi na siya makabalik. At makikitang tinulungan siya ng kaluluwa ni Rebecca upang makabalik siya sa totoong mundo. At dahil hindi na humihinga si Elliot ay sinipr niya ito, ngunit bigla naman siyang inatake ni Ray. At sinabi nito sa kanya na hindi mo na mapipigilan ang pagbubuwis ng buhay. Ngunit bigla naman siyang hinambalos ng ilang ulit ng baseball bat ni Izzy. Kaya't nilayasan na si Ray ng demonyong sumasanib. At nang papaalis na sila ay bigla naman inatake si Elliot ng kapangyarihan ng demonyo. At upang hindi masakripisyo ang buhay ng anak at mailigtas ang kanyang pamilya, ay isinakripisyo ni Ray ang kanyang sariling buhay. Kaya't nang dahil dito ay naligtas na sa trahedya sila Eve at ang kanyang mga anak. Kinabukasan ay sinabi ni Eve kila Izzy at Elliot na ipagbibili na nila ang bahay na iyon. Ngunit sinabi nila Izzy na upang maparangalan natin si Daddy sa kanyang pagsasakripisyo, ay patabunan na lang natin ang swimming pool upang mawala na ang sumpa. At nang wala na ding mabiktima pa ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong mga Lods. God bless.